Para sa mga transport group na pabor sa Public Transport Modernization Program o PTMP na nagsagawa ng Unity Walk mula Welcome Rotunda sa Quezon City hanggang Menjola sa Maynila, naging matagumpay umano ang kanilang pagpapahayag ng pagsuporta sa implementasyon ng PTMP. Sa kanilang programa sa Menjola kahapon, umakyat sa entablado si Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Chofilo Guadis III bilang guest speaker. Doon sinabi ni Chairman Guadis na suportado umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng PTMP. Hindi anya ito mapapahinto ng Resolution 1096 na ipinasa ng Senado para himukin si Pangulong Marcos Jr. na suspendihin muna ang programa. Tuloy ang modernisasyon! Ang sabi po ng ating mahal na kalihim, tuloy-tuloy ang modernisasyon, walang resolusyon ang makakapigil sa atin, tuloy-tuloy ang programa ng gobyerno. Dahil dito, kampante na ang mga grupo na pabor sa PTMP na hindi sila mababaon sa utang at may pagpapatuloy na nila ng maayos ang pamamasada ng mga modernong jeepney. Yung mensahe ng Pangulo ay malinaw na tuloy ang programa, tuloy ang modernisasyon. Kami naman, panghahawakan namin ang pangako ng Pangulo ng Department of Transportation ng LTFRB, back to work kami. Ayon naman sa leader ng Angat Kooperatiba at Korporasyon ng Alyansang Pilipino para sa Modernisasyon o AKAPMO, panawagan nila na huwag masuspinde ang PTMP. Ang dapat umanong pagtuunan ng Senado at Kongreso ay kung papaano maisa sa batas ang modernization program ng pamahalaan dahil higit 80% na sa mga operator ng public transport ay nag-comply na dito. Yung ating mga mambabatas, ang amin pong hiling sa inyo, gawin nyo na pong batas ang PUB Modernization Program para hindi po kami lagi nakasandal sa inyo. Kapag ito'y naging batas, hindi na kami kailangan pakialaman dahil kami magtatrabaho ng tama. Ayon naman kay Chairman Guadis, mayroon ng panukala sa Senado para gawing batas ang modernization program. Oras anya na maging batas ito, lahat ng nasa hanay ng pampublikong transportasyon ay mauobliga na sumunod dito at magkakaroon na rin ng alokasyon ang programa mula sa taunang budget ng gobyerno. So may permanente ng budget ito, unlike ngayon, depende ho kami kung anong ibigay po ng Senado at ng Kongreso sa amin. At siyempre dahil batas na ito, magiging mandatory na po ito sa lahat at may sanction and force of law, hindi lang po ng isang department order. So kapag ito'y naging batas, wala na magiging ganitong problema sapagkat yun ang pinaka-ultimate solution sa problema ng transport sector. Samantala, nauna nang sinabi ng mga transport group na Piston at Manibela na magsasagawa sila ng transport caravan para naman hilingin kay PBBM na paboran ang suspensyon na hinihiling ng Kongreso. Ginagalang po natin yan pero hindi po tayo naniniwala na talagang may transport caravan. Ilang strike na po ang kanilang ginanap pero hindi na ho natin nararamdaman. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.